Alam niyo po ba ang Bible pwede magsinungaling? Oo. O eto, may matitisod sa akin ito. Ang Bible ho pwede magsinungaling. Sa paanong paraan? Bilisan ko na, baka may matisod sa akin. Ang Bible pwede magsinungaling sa translation. Pero kung babasahin mo to sa Greek, sa original translation, hindi po nagsisinungaling ang Bible. Pero pagdating sa translation, pwede ho siya magsinungaling. At yun ang patutunayan ko sa inyo ngayon na ang translation, kadalasan sinungaling po. Maniwala kayo. Tapusin nyo tong video na ito. Tapusin nyo po itong pag-aaral na ito. Patutunayan ko sa inyo na ang translation po ay punong-puno rin po ng kasinungalingan. Kaya ho maraming naliligaw. At ngayon, i-expose natin yung gawa ng demonyo na to. Gawa ho ng diablo ho to eh. Nadayain tayo eh. Mali-mali yung translation natin eh. Kahit ba King James yan, pwede magkamali yan. O, bigyan ko kayo ng halimbawa. Okay, verse 2, ito ang pinaka-controversial sa lahat. Pero basahin muna natin ang Tagalog to, no? Kasi para maintindihan natin eh. Kasi ang turo dito ng mga perverted, ayan kayo nagpapatunay na kailangan mo magbunga. Kasi sabi rito, no? Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yung mga ibang interpretasyon ng rito, ng mga hindi tumitingin ng tamang hermeneutics, binibigyan na ng kahulugan, no? Yan kailangan mo mag-evangelize eh. Kung wala kang madadalang kaluluwa, hindi magbubunga. Di ba? Ayun yung nangyayari ho noon. Kaya tinan nyo, kapag hindi ka nag-evangelize daw, wala kang bunga. So, ibig sabihin, sa church, kapag hindi ka pa nakakapagdala ng hindi ka pa nagbubunga noon. Yari ka sa pastor nyo. Yan si Edwin, isang taon may na dito, hindi pa nagbubunga. Wala pa siyang dinadala sa Panginoon. Wala pang kaluluwa. Diba? Kaluluwa daw. Na-imagine ko, no, magdala ka ng kaluluwa, ano ibig sabihin nun? Di ba nakakatakot yun? Magdadala ka ng transparent na tao, no, sa church, kaluluwa, naktakbuhan yung mga tao, kaluluwa talaga. Ano pang kaluluwa yung pinagsasabi nila? Di ba? Hindi naman po yun ang context po niyan eh. Sabi rito sa English, sa King James, ito malupit. Sabi rito, no, sa English, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purge it, that he may bring forth more fruit. Ang hirap talaga ng Old English. Tingnan niyo yung NIV. Sabi rito sa NIV, no? He cuts off. Putol talaga, pinutol. Sa NIV, cuts off. Sabihin pinuputol, parang sabihin kung ikaw ay sanga, nakakabit ka kay Kristo, kapag hindi ka nagbubunga, puputulin ka. Yan po yung translation sa panahon natin ngayon. He cuts off. Diba? Nakakaduda to. Ibig sabihin no, nawawala talaga ang kaligtasan. Kasi sabi dito, he cuts off, pinuputol niya yung puno eh. Tinatapon daw, diba? At sinasabi pa nga rito sa mga sumunod na corresponding verses dito na tinatapon daw sa apoy, di ba? So, ibig sabihin, nawawala ang kaligtasan dito. Pero ang tanong, ito ba talaga sinasabi? He cuts off, sabi rito. Ngayon, ang tanong, tingnan natin sa Greek. Kasi pag ganyan, kaduda-duda ni cuts off, ibig sabihin, pinuputol. Pinuputol daw ng Diyos yung mga hindi nagbubungang Kristiyano. Tsaka pangalawa, ano ba yung bunga dito? Di ba? Pag hindi ka nagbunga, pinuputol ka. Ang tanong, kaninong bunga ba yun? Di ba? Yan yung mga tanong dito eh. Tingnan nyo ha. Tingnan natin sa King James. Sa Greek na, tingnan nga natin. Sige na nga sa Greek. Eto sabi dito, isa-isa natin every word. Every branch o pass
Yung every pass. Branch. Ano yung branch? Klema. Ito po. Hindi to klima hindi to panahon. Klema daw. Klema. Okay. Dito yung sipon na ano. Okay. So, N. Me that beareth. O, beareth ba to? Sofero. May sabihin to carry. Kala ko ba pinutol? Dito carry, Not fruit, he take it away. Ito yung pinuputol daw. Take it away sa King James. So, ano ibig sabihin ng take it away? Pakita ko sa inyo, Ito ay airo o ahiro. Kung babasahin nyo dyan, a primary verb. To lift. So, hindi pala pinutol, kundi inaangat. Bakit inaangat? By implication, to take up or away. Figuratively, to raise. Hindi pala pinutol, kundi inangat. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbubunga, iaangat ng Diyos. Bakit kaya inaangat? Yung puno ng ano. So, ibig sabihin, para magbunga daw yung sanga, hindi pala pinuputol, kundi inaangat lang ng Diyos o inaangat lang ng gardener. Ngayon, scientifically, may paliwanag ba yan na ang sanga ay inaangat talaga? Basahin pa natin, That beareth fruit, he purge it. So, ibig sabihin, ang tamang interpretasyon pala dito ay, every branch in me that beareth not fruit, he lifted up, inaangat. Ngayon tanong, kapag ang puno ng ubas, kapag hindi nagbubunga, kailangan iangat. Alin din yung iaangat? Okay? Pakita ko sa inyo yung picture, Dapat kasi natin maintindihan, bago tayo mag-interpret, tingnan muna natin, si Jesus Christ, inahalin tulad daw, siya pala, puno ng ubas, at tayo daw yung mga sanga. Okay? So, siya yung puno, tayo yung mga sanga. Since tayo ay connected sa puno ng ubas, ano ba ang tamang pag-aalaga ng puno ng ubas? Kasi para makita nyo, napakita ko sa inyo, ang ubas po ay dito nilalagay Ito po yung puno ng ubas, hindi po siya nakatayong puno, kundi ito ay gumagapang. Balag siya. Ayan, ganyan po yung puno ng ubas. Hindi po siya yung puno na nakatayo, may tree, hindi po ganon. Kung meron mga farmer dito, makaka-relate po kayo. So, ibig sabihin, kapag alimbawa ang puno o yung sanga hindi nagbubunga, nakababa, diba, ito nakababa to, Hindi nagbubunga na kasi nakababa. Ang ginagawa, pag hindi ka nagbubunga, yung sanga na yan, pinupulupot, tinataas pag ito ay hindi mo nagbubunga. Ganun po yung sinasabi ni Jesus. Hindi siya pumuputol. Tama yung description. Na ang puno, hindi pinuputol. Saan nakakita ng puno na pinuputol, nagbubunga? Meron bang ganon? Sana sinabi ni Kristo ganito, ako ang puno ng bonsai, kayo ang mga sanga. Hindi naman bonsai yan sinasabi ni Jesus. Yung bonsai, naniniwala ako, pinuputol yun. Ewan ko kung nagbubunga, hindi naman ako hapon Pero yung puno ng ubas, never na magbubunga yung pag pinutol. Kaya mali yung translation po ng NIV at Tagalog natin. Nabudol na naman ng mga pastor. Kasi bakit? Minsan kasi pag nagbabasa ng Bible, yung ibang pastor walang common sense Sorry Kulang sa common sense minsan. Balik tayo sa Bible, Kaya ako naliligaw-ligaw kasi kailangan skills tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hingi tayo sa Diyos ng wisdom. At isa sa leading ng banal na spirito sa atin, yung tumitingin doon sa Greek translation nito. Hindi naman cut off to
Tingnan mo yung ibang version ng cut off daw. Pinuputol. Oh. Kahit ganun din sa Tagalog natin eh. Yung Tagalog na ginagamit ni Eli Soriano, sabi rito, no? Ang Biblia, eto, ang bawat sanga sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Oh, patay ka na, inalis ka na. Oh, hindi po yan ang sinasabi ng Bible. Yan po ay malaking kasinungalingan. Pag ikay na kay Kristo, hindi kanya inaalis. Pero ang translation ng Tagalog, inaalis. Oh. Tingin pa tayo sa ibang Tagalog, abab. Ganun din, no, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Eh, hindi naman inaalis eh. Ang dito ay inaangat. Ang bawat sanga nagbubunga ay naglilinis niya ng lalong magbunga. Okay, balik tayo sa Greek, guys, no? Greek. Ito yung controversial na salita eh, na pwedeng kumitil sa maling turo eh. Yung take it away dito ay he take it away. Ang meaning po niyan ay ahiro o airo. Ayan, no? Mababasa nyo naman sa screen, meaning ng airo, lift. To lift or take up, iangat. Kasi nga, yung sangang hindi namumunga, kailangan iangat yon, ipulupot dun sa taas para magbunga. Ganun po yung behavior po ng puno ng ubas. Kaya lift ang ginamit po dyan. Hindi po cut off. Ngayon, Edwin, meron ba mga verses sa Bible na hindi take it away? Pero ang iron niya ay lift up. Kasi malito, take it away daw. Pero sa Greek, hindi naman. Lift. O sino paniniwalaan nyo? King James? O yung sinasabi ng Greek? Oh. Bigyan ko kayo ng mga verses sa Bible na yung airo ay ginagamit, ang translation ay hindi take it away kundi lift up. Okay, bigyan ko na example Matthew chapter 16 muna tayo sa Matthew. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan natin. Matthew chapter 16 verse 24. Ito magtagalog muna para maintindihan lang natin. Sabi dito, no, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino man magnais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Okay? So tingnan natin to sa sa King James. Then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Mag-focus po tayo rito sa word na take up. Ngayon, yung word na take up, ito yung pinag-uusapan natin kanina na iangat o buhatin. Diba? Buhatin. Tingnan nyo to sa Greek, oh. Tingnan yung take up dito, guys. Ito, take up. Ayan, tingnan nyo yung Greek niya. Ayan, airo. So, ibig sabihin, dito tumama ang translation. Yung take up niya, airo talaga. Oh. Pero sa John chapter 15 verse 2, take it away, inalis. Pero dito, yung airo dito, take up. Oh. O meron pa bang ibang verse, Edwin, na sinasabi ay take up o lift up pero airo? Bigyan pa kayo ng isa pang verse. Sulat nyo to John chapter 5 verse 8. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan natin yung sinasabi ng verse, saka natin kunin sa King James. John chapter 5 verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngayon, ito yung word na naman na buhatin mo, no? O, tingnan natin sa King James. Sa King James, sabi dito na Jesus said unto him, rise, take up. Ayun na naman, take up na naman. O, ngayon ang tanong, Edwin, ano kaya ang Greek niyan? Yung take up. Okay? Tingnan natin sa Greek.
Tingnan natin sa... Ayan guys, oh. Ito yung take up, di ba? Jesus said unto him, rise and take up. Ngayon, ano yung Greek ng take up dito? Ayan, oh. Airo. Ahiro o airo. Ewan ko pronunciation doon. Primary verb to lift. By implication, take up. Oh, yung airo dito, take up. Pero ba't yung airo sa John chapter 15 verse 2, take away o inalis? O ano meron? O di ibig sabihin, mistaken yung chapter 15 verse 2. Ito, dalawang verse na nagsasabi na kapag take up, airo. Dalawang verse na. O hindi lang yan, mapakita pa ako ni sa pang verse. Nagpapatunay na yung airo ay take up, hindi cut off. John chapter 11, verse 41. Tagalogin muna natin para maintindihan natin mga Pilipino. Sabi nito, no, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at nagwika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. So, ito yung senaryo na si Jesus Christ ay bubuhayin niya muli si Lazaro, pinaalis yung bato. Kaya ito yung senaryo, sinabi dito, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo na ako. O, di ba? Ngayon, tingnan natin to sa English. Kung meron tayong mapupulot dito na sa pinag-aaralan natin. Sabi rito, no, then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lift up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Ngayon, yung lift up, focus tayo sa lift up. Ano ba sa Greek niyan? Sabi rito, no, lifted up. Yung lifted dito ay, ayan guys, oh, kitang-kita nyo naman, di ba? Hindi ko kayo, no, airo, ahiro. Ibig sabihin, pag talaga ahiro, take up, binubuhat, inaangat, pataas. O, 3 verse na yan, na yung airo ay take up. Pero nagtataka ako, ba't pagdating sa John chapter 15 verse 2, take away, inalis. Ano nangyari sa translator? Nagpapatunay na huwag kayong magtitiwala sa translation. Kahit ba King James pa yan, hindi rin perpekto yan. Kaya kailangan nyo talagang tumingin sa Greek. Balik tayo dito Yung take it away dito, natataka ako bakit naging airo to. Di ba? Bakit take it away ang translation niya? So, ibig sabihin, nagpapatunay po na kahit ba yan ang King James Version na pinagmamalaki ng mga ibang simbahan na dapat King James Version lang tayo, pwede magkamali. Kaya ang pinaka-trusted talaga ay babalik ka sa Greek. So, ibig sabihin, alam na natin yung word. Ngayon, i-interpret na natin to. Ano na unawa natin dito? Ang sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Sabi rito, no, dapat hindi ito kundi inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ibig sabihin, inaangat dapat to, hindi inaalis. Inaangat. Kasi nga, ang sanga ng puno ng ubas, kapag nakababayan, hindi magbubunga, kailangan niyan ibalik sa balag. Dahil remember, ang sanga ay gumagapang puyaan. Kaya merong mga sanga talaga na nalalaglag. At kapag ang sanga ay wala sa balag at nalalaglag, hindi magbubunga. Kaya ang ginagawa ng gardener, inaangat po yun. Kaya ang totoong sinasabi rito, no, inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan. Natin to sa King James. Sa Greek. And the branch, he purged it. Katairo, ibig sabihin cleanse. Nililinis. Hindi pala pinuputol Purge nga Ano nangyari sa Tagalog natin? Pinuputulan daw to.
O nililinis? O ano yung pinuputol? Wait lang Not fruit, take it away. And every branch that beareth fruit, he purge it. Nililinis lang? Wala namang wala namang at isa lang yung binabanggit dito, nililinis lang. Pero pagdating sa Tagalog, iba At kanya namang pinuputulan at nililinis. Hindi, walang pinuputol. Ang tama dyan, at kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Doon na kaagad, naglilinis, walang pinuputulan. Bakit na pinuputulan dito? Tingnan yung yung original translation. King James. Sabi dito, and every branch that beareth fruit o yung mga bunga na nanagana, he purge it. Wala nang at. Wala namang sinasabing he cut off and purge it. Wala namang ganun Iisa lang, he purge it that it may be bring forth more fruit. Pero sa Tagalog, dalawa, nililinis niya at kanya namang pinuputulan. Sinungaling tong translation to, walang pinuputol dito, guys. Nililinis lang ang bawat sanga nagbubunga. Kaya ang tamang interpretasyon dito ganito. Inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Yun po ang tamang translation dyan sa Tagalog. Philippine Bible Society, anong nangyari sa inyo? Philippine Bible Society. Noong 1973 translation to Kaya mga kababayan, huwag kayong gagaya sa ibang simbahan na masyadong dependent sa Bible na translation. Ang tunay po na Bible ay nasa Greek. So ngayon, malinaw na sa atin na ang Diyos ay hindi nag-aalis at hindi nagpuputol. May nagpuputol, pastor. Pero ang Diyos, hindi siya nagpuputol. Inaangat niya yung mga bawat sangang hindi nagbubunga at nililinis niya yung mga sangang nagbubunga upang magbunga pa ng sagana. Ganito yan Inaangat niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kapag hindi nagbubunga, inaangat niya. Yung mga nagbubunga, nililinis niya. Ganun. Makes sense. Anyari. Meron akong 4 na punto rito Hindi pinuputol ng mga magsasaka ang sanga na walang bunga. In real life mga kapatid, in real life. Hindi pinuputol ng mga magsasaka ang mga sanga na walang bunga. Walang ganun, walang pumuputol. Paano Edwin yung bonsai? Hindi ka naman bonsai Yung bonsai, design lang yun. Puno ka ng ubas. Si Jesus Christ, hindi siya bonsai. Di ba? Namimiloso po pa Pangalawa, ang mga sanga ay hindi nagbubunga. Ang banging ang nagbubunga. Isa pa sa puno ng ubas, guys. Ang nagbubunga, hindi yung mga sanga, kundi yung mga baging. Ibig sabihin, balik tayo sa picture kanina, Nasa na ba yung picture na yan? Ang nagbubunga po, hindi po yung yung mga sanga, kundi yung mga baging. Sa madaling salita, yung ating bunga, yung bunga ho dyan, na hindi ho bunga mo. Ang pinag-uusapang bunga dito ay hindi yung bunga ng mo, kundi bunga ng puno mismo. Number 3, ang mga sanga ay namumunga lamang, hindi yung nagbubunga. Tama, ibig sabihin, yung sanga talaga, ang nagdadala lang ng bunga na galing sa puno. Tsaka number 4, ang mga sanga ay hindi namumunga ng sabay-sabay. Diba? So ano yung conclusion dito? Ibig sabihin, kaya ka nagbubunga, hindi dahil sa sarili mo, kundi kaya ka nagbubunga dahil nakakonektado ka sa puno. Ano ba yung bunga na yun? Yung bunga ni Kristo, yung tinapos niya. Wala kang kinalaman dyan. Yung pagbubunga mo, walang kinalaman po dyan. Ang pinag-uusapang bunga dito ay hindi yung bunga mo, kundi yung bunga ni Kristo.